Lunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo po sa discussion ngayong episode na ito. Cheska San Diego, Bobadilla at katuwang po natin ang MX3 hatid ng DMI Philippines. At for another discussion about health, kasama po natin ang ating medical doctor. Walang iba kundi si Dr. Edwin Bian. Doc, good evening po. Hi, good evening, Chess, at sa mga nakikinig sa atin na rich kid, mga konyo, mga blue blood. Bakit ganun? Para sa inyo ang talakayan na ito. Ano muna ang title ng ating pag-uusapan ngayong gabi, Doc? Okay. Iwas gout, how to reduce your uric acid naturally. Teka Doc, baka mag-react naman yung iba na sabi nila, may gout ako, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako rich kid, Doc. Tiningnan nila, it is mainly because the diet of the rich kid is different from the diet ordinary people nung panahon ng mga pharaoh. Lalo na nung panahon, ang sinaunang panahon na masyadong malayo ang pagitan, no, Doc? Kapag Oo. ikaw ay mayaman, talagang mayaman ka. Kapag hindi ka mayaman, slave ka. Alam mo, hindi na ako lalayo eh. Pero sa kapanahunan ko talaga, either nung lumaki ako sa probinsya o nung umuwi na ako rito sa Manila. Sa probinsya, ang sabi ng lola ko, pwede lang akong kumain ng manok kung mahuhuli ko. Ay, ganun. Siyempre, bata ako, elementary years. Bago ko mahuli yung manok, wala na yung gutom ko. Siyempre, bawal naman akong kumatay ng baboy, ng kambing, o kaya ng kalabaw. At So, malalaki wala. yun, Doc. Yung manok na yan, pang ano na lang yan, mga pista-pista, kung mayroong celebration sa nayon. Nung umuwi naman ako sa Manila, siyempre, ang handa noon dahil ordinary workers lang sila kapag may okasyon lang. Halimbawa, birthday ko, birthday ng kapatid ko, and so on and so forth. Ordinarily, puro kami mga talbos-talbos. Dahil Ilocana ang mother ko, alam, kumakain ka ba nung kinakayas sa ngipin na bunga ng malunggay? Yung mahaba, Doc. Yung mahaba na may buto-buto, 2 times a week naming ulam yan. Ano, consistent. Consistent yan. Pag Biyernes, sabi nila, munggo. Munggo talaga. Kaya that is true, no? Sa mga ordinary people noong araw, bibihira naman yung kumakain talaga ng mga chicken, mga beef, ganyan. Karamihan sa atin noon, talagang gulay. Kung may isda man, yung maliliit na isda lang. Oo. So, kumbaga yung quote-unquote masasarap na pagkain, occasional lang kapag mayroong may celebration, Doc. That is true, but not anymore ngayon. Nakagugulat kasi there are dishes na mas mura pa ang manok kaysa sa gulay. O kung namamalengke ka, ay grabe. Dumating yung panahon na ang isang kamatis ata, 10 piso eh. Meron mga pagkakataon na sasabihin ng father ko o ng mother ko kasi sila yung mostly namamalengke. Kasi sa palengke, mas mura po yan compared sa grocery or kahit saan man. May mga times na hindi mo na ako bibili ng kamatis, parang ganon. Kasi Oo. sobrang mahal daw ngayon ng kamatis. Oo, grabe. May panahon na yun eh. May panahon na sili, ang mahal-mahal, di ba? O, di ba? Mayaman ka pag may sili. 1,200 yung isang kilo ng sile, Doc. Nagbabago ang panahon eh. Siguro dahil nafa-farming na rin ang hayop. Di tulad nung araw, hinahabol yan. Ngayon hindi, nafa-farming na sila. Nakakahon na sila eh. Marami na ngayon ang nagkakagout. Whereas noong araw, sakit ito ng mga rich kid talaga. At saka, Doc, di ba, siguro dahil sa pagdami na rin ng mga negosyo katulad ng restaurants at mga fast food chain, nagkaroon na ng development na dapat paramihin na din yung, sabi mo nga, fina-farm na. Quote-unquote, fina-farm na para dumami ang production nila ng manok, ng itlog, ng baboy at ng ng Baka. ng baka. Ano na yan, Doc, genetically modified or Naku, engineered. GMO. 'Di ba? Oo, Science. oo. Ginagamitan ng siyensya, Doc. Oo, totoo yan. May mga manok na pag pinararami mo, naka-air condition sila. Nandun sila sa isang talagang parang malaking bahay, may sarili sila. Mayroon din na sa baka at saka sa kambing na pag pinapadede sila, ginagatasan sila. Machine na, tinutusok na lang sa dede nila tapos yung machine na ang nagsasakap. Hindi na, farming na. Oo. So, well, sa ngayon, yan ang ating pag-uusapan kasi sabi mo nga,
mas marami na ang may gout ngayon, pumapantay na yung ordinary people sa mga rich kid. Kaya hindi na sila pwedeng magmataas sa atin o sa akin na pangmayaman lang yung sakit nila. Meron na kami niyan. Alam mo, marami ring pagkakamali ang mga kapwa nating Pilipino na ang sinisisi nila kapag nagkaka-atake sila ng gout, yung munggo. Pero ang totoo, yung chicharon na sahog ng munggo ang dapat sisihin nyo. Ay, Hindi yung ganun? munggo. So, hindi bawal ang munggo, Doc? Pwede. Kaya lang, you need a lot of munggo para magka-equivalent ka ng uric acid sa 3 kagat ng chicharon. Ay, ganun. Okay. So, mas mataas Oo. ang uric acid ng chicharon, Doc, o yung pinakalaman. Oo. Halimbawa, nakakita ka ng 3 pirasong chicharon doon sa isang bowl ng munggo. Mas mataas ang uric acid doon 3 pirasong yun kesa doon sa isang bowl ng munggo. Kasi kung kakainin mo yung munggo, na halimbawa mga 10 kutsara lang, tapos ang sahog niya alugbati, Malunggay. mas maliit ang chance mong atakihin ng uric Oo. acid. At saka, Doc, kung hindi yata araw-araw mo namang kakainin yung munggo, okay lang. Oo, kasi sabi nila ting Biyernes lang daw dahil nakaugalian. Hindi naman. Anytime, pwedeng kainin ng munggo. Oo, kawawa naman ang munggo, wag na po nating sisihin, ha? Marami sa atin yung all ears, all eyes dito sa ating pinag-uusapan dahil mga guilty, Dok, yan, parang wala naman exempted kasi ang mahal na nga ng gulay tapos syempre mas gusto din natin ang karne. Totoo naman yan, aminin natin, di ba? Kaya Oo. tumakas ang uric acid, Dok. Tama ka dyan. Sa ngayon, Doc, yung modern times, 'di ba, yung mga lalo na yung mga naka-work from home o kahit na hindi naka-work from home, kumbaga yung environment natin ngayon kasi mas stressful compared do sa mga nakaraang generations, 'di ba? Yan ang sinasabi nila. Naririnig ko lagi, "Oh, weekend naman. Kahit ay masarap." Parang gano'n, Doc, 'di ba? Pipili ka ng Oo. medyo willing ka pa nga gumastos eh, 'di ba? Kapag week, naku, Oo, parang ubus sweldo. pag, naubos lalo eh. na pag binata't dalaga. Pag binata't dalaga, ubus sweldo for the whole week yan. Pag nagkayayaan, saan tayo kakain? Ang dami na kasing choices ngayon, lalo sa Doc, di ba? Sa bansa natin, kung saan marami na yung mga syudad o major city. Oo. Ang dami mong Oo. option. Mamili ka, Indian food, gusto mo, Japanese food. Napakadaling hanapin, Doc. It's everywhere. Tapos, tulad ng Korean food, nagsiserve na sila ng Korean wine, soju. Parang normal sa kanila yun na nagwa-wine. Pero matapang daw yun, sabi nung mga naka-try na. Yeah. Oo, matapang ang soju. Ano naman yung iniinom ng mga Japanese na kulay puti rin yung wine nila? Sake. Sake, matapang din yon. Kaya ako nabanggit yon, Chess. Kasama ng beer, yan 3 yan, ang culprit sa pagkokos din ng gout. Doc, bukod sa Pilipino na mahilig uminom ng beer, sabi mo nga, di ba yung mga European countries, parang minsan umaga pa lang, almusal na ata nila, tanghalian, imbis na tubig or juice or iced tea na the usual, parang beer ata yung panulak nila, Doc. Ang problema kasi sa beer, yung source niya, barley and wheat ata, which for some people, nagiging cause ng gout sa kanila. But Okay. So, especially, marami. more especially, yung hard liquor. Yan, number 1 yan. So, kapag kayo po ay mahilig sa alak, isa sa dahilan yan. Kapag kayo po ay on the heavy side, mabigat ang katawan nyo, lalong-lalo na kung ang malaki sa inyo, yung tiyan, malaking chance din it can cause gout. Pero Doc, may mga ba talaga tao na prone tumaas yung gout kahit na sabi mo, di naman ako nagbi-beer, di naman ako umiinom ng alak. Meron. Madalang ako karne, kawawa naman sila. Parang gano'n. May mga tao, genetically, pinanganak sila, stone former sila. That means, yung katawan nila, nag-iipon ng acids, including uric acids. So may mga tao naman, ang ganda ng filtration ng kidney nila, na ilalabas nila to. Pero sa ibang kaso kasi, yung iba, parang ang kidney nila mabagal mag-filter, nag-crystallize tuloy itong mga uric acid na nanggagaling doon nga sa pagkain na red meat. Ako minsan, culprit din ako nito eh. Sa pansit, halimbawa may handaang pansit, ang una kong tinutusok yung sahog. Sahog. Di Yung ba? nasa ibabaw, Doc. Yung design. Oo, yung sahog. Yung sahog pa naman noon, di ba, atay? Yan. Okay. Culprit yan. Atay. Balumbalunan.
Di ba, Dok, Nagkokos masarap pa din yan naman ng gout. yun. O, Maraming di ba tao masarap yan sa yung pansit? at saka, Dok, yung ginagawa nilang adobong atay, balon-balunan, ulam natin yang Pinoy, di ba? Ay, oo, actually, masarap yan eh. Di ba? Minsan Bawal pala dinudurog yun pa nga sa yung ano, atay eh. bawal pala yun sa mataas ang uric acid at may gout. Masarap pa naman yun, Dok. Oo, yung iba dinudurog yan para lumapot ng kaunti yung sabaw, di ba? Tapos isasabaw mo ngayon dun sa mainit na kanin. Naku, may ginawa rin akong minsan kalokohan. Yung aligi ba, nilalagay ko isang kutsara o kutsarita lang naman sa isang halimbawang cup ng mainit na kanin. Hahaluin ko yan. Magiging dilaw na yung kanin ko. Culprit din po yan. Ay, ganun. Bawal din pala yun, Dok. Oo, mataas din yan. Eto pa, ewan ko sa'yo, Chess, paborito ko dun sa ulo ay sa shrimp yung ulo. Sinisip-sip pa, Dok. Oo, tapos di ba kasama yung parang may mga galagalamay niya? Kinakain ko yun eh. Ah, talaga? Tinatapon mo ba yun? Alam mo, masarap yung kapag crispy eh. Sabi nga nila, Dok, di ba, yung concentration ng kung ano man ang bawal sa shrimp nandoon sa ulo, Dok. Oo, yung pusit. Kasi yung katawan ng pusit, parang matabang eh. Pero yung ulo, parang malasa. Culprit din po yan. Baka sabihin ng mga listeners and viewers natin, Dok, bakit lahat ng sinasabi ni Dr. Edwin Bien yung masasarap? Bawal pala. Oo eh. Actually, totoo. Yan ang mga pwede nating maging dahilan ng pagkakaroon ng gout. Pag nagbabiyahe ako ng Ilocos. Ewan ko, saan ba ang province mo, Chess? Cavite? Pampanga, Dok. Pampanga? Uy, kayo rin. Ang mga Kapampangan, ang sasarap magluto niyan. At saka, Dok, di ba, ang Pampanga, kilala yan dun sa mga meat products. Yun ba ay din? Nasa listahan din yun. Nasa listahan yan. Yung mga tosino nyo. Tosino, yan. longganisa, tapa. Diyan kilala ang Pampanga. Tapa. Oo. Tapos yung mga natitira, minsan ginagawa ng papaitan. Yan, kasalanan. Yung iba ginagawang bulalo. Oo, panahog din no? Pampalasa. Panahog yan. Ayan, mga culprit po lahat yan. Yung iba, Dok, parang meron din ako narinig, tama po ba yun na yung mga liver spread na hinahalo pampalapot ng mga ulam, bawal din yun, Dok? Actually, kasi nga, liver yun. Ikaw ba'y lumaki na, alam mo yung liver spread na yun, yung maliit lang ang lata? Ayun na nga ba? Yeah, parang intro mo pa lang, alam ko na kung ano yung brand na yun, Dok. Oh, di ba? Alam mo bang kailan lang nabalita yun na walang FDA approval pala? Oo, yes, Dok. Pero wag ka, ha? Pinagtanggol ng sambayan ng Pilipino, Dok, ha? Kasi palamang pambayan yan. Yan ang palaman sa pandesal kapag ikaw ay kinder o grade 1. Di ba? At lumaki na nga daw tayo na kinakain natin yan, whether palaman or pang-ulam. Pero, Dok, yan bawal pala sa may tumataas na uric yan. Ay napakataas niya kasi can you imagine may mga halo po yan na preservative, may salt, may monosodium glutamate. Alam mo bang nilalagay yan kapag nagluluto sila ng sisig? At talaga? Ako, Dok, yung pang lang, pang ibang ulam katulad ng kaldereta ata, Dok? Kaldereta, yes. Oo. Sa sisig, nilalagay yan kung wala silang mabiling utak. Okay. Pero yung dalawang Malapot. grabe siguro ang uric acid nun. Utak tapos taba, tinadtad, ginawang sisig, no? Sige. Yung ibang ulam, babanggitin pa namin sa pagbabalik namin, ha? Para alam nyo Wala na, sabi ng mga nakikinig sa atin, wala na kaming mauulam sa inyong dalawa. Pag-usapan din natin, ano naman yung mga dapat kainin pampababa ng uric acid. At saka, yung mga sintomas, Dok, paano mo malalaman kung tumataas na yung uric acid? Kasi alam mo naman ng Pinoy, hindi madalas magpa-laboratory, hindi madalas magpa-check up, lalo na pandemya. So, yan po ang ating i-discuss after ng commercial break. Ano po yung hotline number natin, Dok? Okay, sa mga wala nang maiuulam dyan, mag-text po kayo. Pwede nyong iulam yung MX3 Coffee Mix sa kanin. Ibudbud. 0918-8888-693. Ayan po. Babalikan po natin ang ating talakayan. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien at yung mga napapaluha dahil wala na silang makaing ulam dahil ang dami palang bawal kapag tumataas ang iyong uric acid. Babalikan po natin ang discussion matapos lamang ang ilang paalala.
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Balikan natin ang discussion with Dr. Edwin Bien. Katuwang po natin ang MX3. Nagbibiro lang si Doc kanina na ibubudbud nyo yung kape ng MX3 ha. Wala na kayong maulam. Pero Doc, ang daming menu. Tinitimpla yun. Oo, Oo, nung bata tinitimpla ako yun. sa probinsya, titimplahin mo. Tapos isasabaw mo sa kanin. Ang Alam mo na. kape. Yung kape, pagkain probinsya ba? Ito pa teka, Doc. Speaking of kape, may mga tao din na parang pinapabawasan ang coffee intake dahil nagiging uric acid daw ito. Ay, oo, may kilala ba naman ako? Meron silang maliit na baso eh. Ang tawag yata ron, espresso. Ang lapot. Shot lang, Doc. Oo. Sinashot, tapos ang lapot, tapos black. Wala siyang asukal talaga. Nagkukos ng uric acid din yun. Grabe sa gout yun. Yan, yung sobra ha, sobrang kape. Kaya nga, kanina nabanggit ko yung MX3 coffee mix kasi yun, hindi nyo po makikita yung mga bawal doon. O sige, mamaya ikikwento ni Doc bakit ang Oo. MX3 coffee kahit kape pwede sa may mataas na uric. Pero Uric Doc, acid. yung sintomas siguro, i-mention din natin paano mo malalaman kung mataas yung uric mo sa katawan. Kung hindi ka makapunta sa laboratorio, halimbawa asawa ka, no? Ikaw si Chess, tapos meron kang husband na palagay mo may uric acid pero hindi ka makapunta sa laboratorio, pwede mong gamitin electric fan. Itapat mo doon sa masakit. Ipindutin mo yung number 3. Matutukan lang ng electric fan yung may gout. Talagang aring-king-king siya sa sakit. Hihiyaw kahit lalaki, Doc. Oo, tapos pipitik-pitikin mo pa yung namamaga. Alam mo na, gout yun. Hindi ka na kailangan magpa-uric acid blood test. At saka ito, Doc, ha, pag sumakit yata yung big toe, ilang araw yan, Doc? Oo, 2-3 araw. Pero alam mo, yan ang problema. Sa mga walang dala, eto seriously na ha, pinagagaan lang po namin ni Miss Chess yung usapan. May mga nakikita po ako na yung siko nila deformed na. Ibang may gout, yung siko nila nakabukol. Hindi na nila mapaputok yung daliri nila kasi yung mismong bukong-bukong namamaga. At saka siguro, Oo. Doc, hindi mo kayang pinipindot natin yan, Oo, masakit yun. pinapatunog natin yan, Doc. Oo, yung unfortunately, yung iba nababaluktot na yung daliri nila eh. Nakikita nila yung nagpupunta na sa pakaliwa o pakanan, yung paa, pakaliwa o pakanan na yung big toe. Naku yan, ang sasakit yan.
Pero bago mangyari yung deformity na yun, kumbaga, long time na meron kang gout, Doc. Oo, medyo matagal na. Yung iba naman, attacks ng pain. Yung biglang kikirot lang ba? Yung pagbangon niya sa kama, ilalapat niya yung paa niya sa floor, pagtapak nung heel doon sa floor, biglang iaangat niya yung paa niya kasi masakit. Kadalasan umaga nangyayari eh. Sa mga lalaki, minsan sa madaling araw, iihi sila. Makikita mong may gout kasi pag lumakad siya papuntang toilet, parang penguin ang lakad eh. Ika, Doc. Iika-ika ba? Dahil nga masakit yung sakong. Hindi naman din agad kasi nagpapa-check up ang, 'di ba, ang Pinoy, lalo na sabi mo lalaki, 'di ba? Parang iisipin lang, mawawala din 'to. Oo. Pero ang problema kasi, Chess, ang uric acid crystals, they look like rock salts under the microscope. Talagang matalim pa sa rock salts ang itsura niya. Nagdedeposito po yun kung saan makipot yung daluyan ng ugat natin, which is in the joint areas. So, pag nagdeposito siya doon sa joint area, kakapal yung joint na yon. So, yung joint na yon, hindi na siya makamove. Ganon din ang joint ng tao, maganit na. Hindi na nila maigalaw ng mabuti. O, ganon din sa tao eh. Parang tumutunog-tunog. Yung sinasabi nila parang may pumuputok-putok. Binabaluktot nila yung daliri nila. Parang may gumagano, pak, pap. Yun, parang joint na napipwersa. Pero sabi nila may gamot naman daw sa gout, Doc. Well, there are medications na kung tawagin nila ay uricosurics. Ibig sabihin, tumutulong para tunawin itong gout. Iniinom ito initially during pain, tapos meron isa pang klase na iniinom din pang long term. Tapos may isa pa na ibinibigay na mga NSAID o pain relievers. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng inom ng ganun. Kasi ultimately, sa kidney rin po ang deposito nitong mga uric acid crystals na ito. Yung mga gamot na yan, once a day ba yan, Doc? Or may mga 3 times a day? Kaya medyo marami talaga yung iinumin mo kung talagang hindi matanggal yung sakit. Pag acute attack ng pain, yung uricosuric, binibigyan 3 times a day. And then may kapartner na gamot yan na binibigay ng twice per day for 1 week to 2 weeks. Yung pain reliever naman, pwedeng as needed only. Yan. Again, for 1 week o 2 weeks. Okay. So that means, kung ikaw may gout, 2 weeks kang naka-medicine. No. After that, yung next 2 weeks, pahinga ka. Pero after 2 weeks, balik na naman yung gout mo, inom ka na naman ng gamot. Oo. Huwag niyo pong gawin na indicator yung kirot, parang sukatan na wala na yung uric acid sa inyong katawan. Kasi kung wala ng kirot, ibig sabihin, yung joint nyo lang, hindi na masakit. But the uric acid could still be floating around in your blood circulation. Naiihi ba natin yan, Doc? Yung uric acid crystals na yan? O masakit din kapag palabas ng katawan, Doc? Sa bata pa, sa mga teenagers, na maganda pa ang kidney nila, iniihi nila yan. Baliwala sa kanila yan. Hindi nila nararamdaman yan. Pero as we grow older, minsan naiipon na yung mga uric acids na yan sa pantog, no? Nagiging stone, part ng stone. So pag ihi mo, dadaan yan sa daluyan ng ihi mo. Kung sinlaki ng buhangin, hindi masyadong masakit. Pero pag sinlaki na yan ng munggo, tapos matalim, para kang mapapapikit sa sakit. Tapos paglabas ng ihi mo, may kasamang dugo. So, Doc, yan ba ay, kumbaga pag hahawakan mo, titingnan mo, parang ang texture ba niyan yung iodized salt? Ganun ba kalalaki yan, Doc? Para kang humawak talaga, hindi iodized, rock salt. Inom na lang daw ng tubig. Doc, maraming tubig. Solusyon po ba yon? Actually, totoo yan. When you wake up, ito yung mga payo natin sa mga may mga mataas na uric acid o kaya may gout. When you wake up, warm water, 2 tasa kagad bago mag-almusal. Inumin nyo na po. Ayan. Maganda yon kasi that will dilute the acid that it has formed already in your stomach. I-distribute yun sa inyong katawan para at least yung inyong katawan hydrated na kagad. At yun ang malaking tulong against uric acid. Number 2, kung kaya nyo pong sanayan ang sarili ninyong uminom ng apple cider vinegar, malaking tulong po yan. May nilalaman kasi yung apple cider vinegar eh. Ang tawag nila, mother ata ang tawag nila ron.
Yung parang nakikita Mm. nyo yung parang lumot sa ilalim, kakalugin nyo yun. Maglalagay kayo ng 2 o 3 kutsara sa inyong tasa. Tapos pwede nyong haluan ng 1 o 2 kutsara ng honey. Lagyan nyo ngayon ng hot water. Pwedeng iinom-inumin po ninyo yon if you are suffering from this. Kung hindi nyo kaya yon, magkakakain kayo ng apple. Totoo siguro yung kasabihan na an apple a day, di ba? Keeps the uric acid away. Baka pwede yun talaga Oo. Mm. Kakakain po kayo o mag-iinom kayo ng pinaghalong mga vegetable na binlender as juice. At ang isang napakaganda po dyan, yung tinatawag na red beet. Alam mo ba yun, Chess? Red beet? Pinkish violet na parang akala mo singkamas. Nabibili yan sa mga grocery, red beets. No, babalatan nyo yan, i-slice nyo, pwede nyong i-blender, sasamahan nyo po ng celery. Ayan. Tapos, iinumin nyo, ang ganda palang pang-cleansing yan sa inyong kidney uric acid. Dok, yung kanina nabanggit mo yung apple cider vinegar. Sabi mo, Mhm. ida-dilute, may honey, at kumbaga may mixture kang sinabi. Pero yung iba matapang kayang inumin yan ng, kung hindi lang nakakutsara, didilute lang sa konting tubig, tas diretso inom. Okay lang din po ba yun, Dok? Okay din yun kasi at least naipasok mo sa katawan yung active ingredient ng apple cider. Kaya mas gusto kong may water na rin para at least meron ka na ring hydration, pandagdag doon sa water intake mo for the day. Isang tasa lang. Pag may gout ka, ay kailangan ng inom mo ng tubig, hindi bababa ng 10 baso sa isang araw. Okay. So yun namang mga hindi kaya yung apple cider vinegar. Kasi yung ibang issue naman nila, nangangasimang sikmura, Dok. Nangangasim nga daw, oo. Well, pwedeng wag na po yun. Doon na lang kayo sa binanggit ko kanina na red beets. Or apple. Napakaganda. Or apple. Banana rin. Nakita nila na very low sa purine ang banana. Or simple water na pinigaan po ninyo ng lemon o kalamansi. Basta wala lang asukal. Pwede rin po yun. So dapat pala warm water o kaya warm tea. Pwede mag-warm tea, Dok. Wag na coffee pala Warm tea? kasi yung coffee nakaka-uric. Pero may MX3 coffee, Dok, di ba? Yun ang kagandahan. Yung binanggit natin kanina, mga gamot yon, no? Pero alam mo yung gamot na yon, magandang sasabayan mo nung MX3. Yung MX3 po, prutas yun. Kaya makasisiguro kayo na walang uric acid po na mataas. Yung balat nun, kinuhaan po nung active ingredient. Yung alpha, beta, at saka gamma, mangustin. Yung pong alpha ay nakita nilang magandang anti-inflammatory. Yun yung first part ng MX3, yung 1, 2, 3, number 1, alpha. Nakita po nila kapag ito daw ay isinasabay natin sa ating gamot, darating ang panahon, hindi mo na kailangan masyadong maggamot and then you can rely on your MX3 alone para tunawin yung mga deposito na uric acid sa joints nyo at para mabawasan yung inyong kirot. Ngayon, natanong kanina ni Miss Cheska, yung hindi kaya ng apple cider, ang payo ko naman, edi yung MX3 na tsaa ang inumin nyo sa umaga. Isang tibag lang, ihahalo nyo po sa isang pitchel ng mainit na tubig. And after maybe 2 hours, inumin nyo na po yon. Yun ang inyong tsaa. How about, Doc, yung capsule? Kasi alam ng marami sa atin na yung MX3 ay nasa capsule form, Doc. Oo, nire-reseta ko talaga yan. We have 2 capsule forms Pero sa kaso kasi ng gout, ang gusto kong ireseta yung MX3 plain, 500 milligrams, no? Nire-reseta ko yan kapag makirot ng 3 times a day. Wala pong overdosage yan. Kasi remember, prutas ang MX3. Tapos, kapag halimbawang nababawasan na yung kanyang kirot, after 1 week, pwede nang ibaba ng 2 times a day. And then after 2 weeks, medyo okay na siya, pwede nang once a day. And then tuloy-tuloyin nyo na lang yung once a day na lang yon para yung uric acid nyo tuluyan ng bumaba. So, nandun din, Doc, yung iinom ka ng gamot kung kailangan. Mag-maintain na ka din ng MX3 at yun tsaa. May diet modification din dapat, Doc. Oo, yung binanggit natin kanina, mag-focus ka muna sa mga isda. Pero may mga isda ba na dapat din iwasan, Doc, kung Sabi nila, dilis. Sabi nila. Kasi yung dilis, pag kinain mo, kasama ulo
Pangalawa, tulingan. Medyo mataas din daw yan Yung sa mga uric acid. daing-daing, Dok. Mga daing, lalong-lalo na yung mga galing ng Iloilo na inasinan. Masarap, pero wag muna yan. Doon muna kayo sa mga fresh na isda. Oo. Does it matter, Dok, kung galing siya sa tabang or sa tubig alat, Dok? Mas maganda daw yung tubig alat na isda. Then, pag okay ka na, okay lang yung mga tubig tabang na isda. Oo. So, yung mga bangus at saka tilapia, wag na muna. Oo, yung mga dekaliskis na mga tubig alat na isda, doon ka muna. Kaya nabanggit ko yung sapsap kanina mga ganun tipo ba ng isda? Sardinas, Doc, blockbuster. Ay, oo, syempre. Masakit yan. Kasi yung sarsa Masakit niya, yan. grabe. Oo, masakit yan. Yung mga tuna din, kasi minsan canned tuna meron, no? Oo, Pwede ba? syempre. Iwas tayo sa mga delata. Oo, mas maganda yung depalengke. Wag mo na ng delata. Okay, sige. Hingan na natin si Doc ng mensahe at syempre yung hotline number ng MX3 para sa mga karagdagang tanong tungkol sa gout at uric acid, Doc. Everybody wins. Lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng gout dahil may mga bisyo po tayo. And we should not allow ourselves na mataas ang ating uric sa ating katawan dahil they can form into stones. O they can cause urinary tract infection o bladder infection kapag may stones na tayo. And also it can damage the kidney. So hindi binabaliwala po ang uric acid. Now, kung sakali na may kirot na po kayo, together kasama ng pain relievers na reseta ng doktor nyo, isabay nyo po ang ating MX3 capsule. Inumin nyo ng 3 times and then later on 2 times a day. Hanapin nyo yung 500 mg plain. Tapos ang pantulak po ninyo yung MX3 na tsaa. Yan, maganda po yan. If you have questions, nandun po tayo sa ating website na mx3.ph o kaya mx3ph.com. Kahit alin po dyan, puntahan ninyo at atutunan nyo ang tungkol sa ating problema. Kung Facebook naman, mahahanap nyo po sila MX3 Natural Supplements o kaya mag-message po sa akin, Cheska San Diego Bobadilla. So ayan nawa nakuha nyo po yung mga tips at bili ni Doc sa mga dapat kainin, bawal kainin at mga dapat iwasan at yung dapat din idagdag. Katuwang po natin sa ating talakayan ngayong episode na ito ang MX3. So once again, Doc, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. This is Dr. Edwin Bien. God bless everyone. Ayan. Wishing you all a gout-free life. Iwas gout. Ang naging topic po natin ngayong episode na ito. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo.